department heads. Magandang hapon po sa ating lahat. First, before we proceed any further, may we have an update from our what is status here in the city of Ilagan and for the issues. So, good afternoon po. We have a total local Ilagaños completed 14 days quarantine po of 3,244. Total OFW completed 14 days quarantine 372 po. Currently, we have TUMs. Naka-home quarantine po ay around 100. Then, mga nakikita po sa ating LGU facility, meron po tayong 16 na OFW and 68 po na local. Currently po, we have 3 suspect case. Lahat po ito nasa LGU facility quarantine area po natin and awaiting result na po sila. So, we still have, wala pa rin po tayong COVID case as of the moment. So, ngayon po, 3 na lang po yung inaantay natin na result na nasa facility po natin. Natapos na rin po natin, bumili po sila mayor ng mga testing kits. So, meron na po tayong natapos na na-test na around 87. So, lahat po ng nasa quarantine facility natin at saka yung mga parating pa po, mag-test po sila ng rapid antibody test. So, anong status natin? Free pa rin tayo o free pa rin ang city of Ilagan? I would just want to inform each and everyone na meron nag-report na isang positive sa Ilagan. Pero I would just want to apprise each and everyone na yung positive na yun, yung nireport nila sa DOH, hindi po dito sa Ilagan nakuha, kundi nag-work po siya sa Manila sa FEU Hospital. So doon siya nag-work, nakabase siya sa Manila. Ang nangyari lang doon, ang permanent address kasi niya is Alanigan, Isabela. Kaya ang nai-report doon is Ilagan at DOH. So tinakorek na ni Doktora yun. Anong sabi nila Doktora sa DOH? Sabi po na confirm naman daw po nila na hindi niya na-acquire dito o kaya hindi rin naman po siya umuwi ng Ilagan ng around February to April. So January po yung last na ulit. So hindi po siya i-account sa Ilagan po. So kaya COVID-free pa rin ang city of Ilagan. So our next agenda is an advisory of the local chief of executive on our normal operations of all offices under the new normal situation. Pag sinabi natin new normal norms, new normal situation, syempre, kailangan no mask, no traffic yan. No, kailangan we should be very persevere sa mask mo natin. Si Oki dito sa Manila, nakulod sa kapis. Maraming gagala-gala po ito na hindi nakamas. Kung pwedeng one of these days, siguro mag-concentrate tayo na sa apprehensions ng mga walang mask. Wala mo nang ibang concentration sa mask mo na. Pangalawa po, yung physical distancing pa rin mo natin. Kailangan i-maintain pa rin natin ang physical distancing. Kahit na nasa panatado general quarantine pa rin tayo. General quarantine na tayo ngayon, medyo may konting pagbabago na. Pero kung pwede, huwag tayo masyadong lalayo sa enhanced quarantine pa rin, community quarantine. May pagbabago pero kung pwede, huwag muna masyadong gradual mo ang ating transition kung pwede para lang sa ganun hindi tayo mamibigla rin sa sitwasyon. So, kailangan yung hygiene din, yung provision natin, lalo na sa iba't ibang offices natin. I-maintain pa rin natin yung no mask gathering. Doon sa ating executive order, initially kasi unang lumabas na pwede ang sa mga religious activities, pero may mga certain regulations. Pero nung binawi ng Malacanang through Secretary Roque, so nag-amend din ang ating executive order. So may pronouncement din tayo. Okay, so no mass gatherings. And then yung ating liquor ban tuloy pa rin. And then yung curfew natin tuloy pa rin.
So ito ang ating magiging new norm. No? Pagdating naman sa normal operations natin, sa construction of all development projects, ay ngayon tayo nagpabiling sa department heads para minsan pa i-appraise namin kayo sa iba't ibang mga directions pa rin natin. Yung mga iba't ibang mandato pa rin natin sa ating departamento, kailangan tuloy pa rin natin. Life must go on, sabi na nila. No? Sa continuation of development projects, ang engineering natin nasaan. So, yung mga projects na nabibig natin sa development natin, baka pwede yung tuloy pa rin yung build natin, pero pwede gawa tayo ng certain provisions para sa mga content, mga guidelines natin para sa safety net ng ating mga construction workers. Pressure of the body sa construction and development projects natin. Engineer Garcia. Dapat yan, meron tayong all construction firms shall have about safety engineers. Ayun, kaya nga. At saka kung pwede, i-encourage natin sila, yung mga construction workers, na kung halimbawa nasa site sila, hindi ko pwedeng mag-gawin ng provision ng parang quarters nila. Gawa ng pag-house. O banghouse, para na hindi ganun hindi sila uwi ng uwi na magkakaroon tayo ng cross-contamination. Kung pwede every weekend lang yan, sana na. Kung ano yung guidelines ng DPWH, kung pwede doon na natin ipapato. May meeting yata sila ngayon para sa general guidelines nila. Baka pwede ng ating city government mag-retrieving namin lalo na sa engineering department. Mag-retrieve kayo ng mga guidelines. I-adapt na lang namin. I-adapt na natin. Ano pa? Engineer Gandolga? So ano yung mga development projects natin dito sa Western? Sa Western City, Lahat ng mga nakabimbing natin, hindi natin natapos. Number 1 na priority rin yung mga sewerage system natin. Dito sa Ilagan program. Ganda Ilagan program, hindi yung ganda muna. Importante yung sewerage system. Maging functional muna siya kasi pagdating ng mga 2 weeks from now or 2 weeks from now siguro, tag-ulan na yan, baka magkaroon tayo ng pag-ibig problema pag hindi natin na umpisahan tapusin na itong mga sewerage systems natin. Kumusta pala ang ating implementation ng social amelioration? So, I completed na po 100% na sir ang implementation natin sa 91 barangays. Ang kinocomplete na lang po yung mga unpaid po. Pumupunta po sila sa dito po pa isa-isa. Pero may pangalan na po sila sa payroll ng mga ayun, sir. Yan na lang po, sir. Nag-last day of payment tayo yesterday po. So, and at present, re-request din ang SWD ng list of left out families. So, nakapasa na po kami ng about more than 1,000 kanina. Hopefully, lalagyan pa nila yun ng pondo kung meron pa po. Since GCQ na tayo, hindi pa rin naman sure. Pero nag-request na po sila ng list ng left out families. So, yun yung kasalukuyan namin ginagawa, sir. And then, nasa process ng liquidation. Yes, sir. Kasama na din po yung pagsabit natin ng left out families. Yung sa issue natin ng Daylor na yung mga hindi makakatanggap ng, kasi ang supposedly ang sub form natin supposedly was 40,000. Yes. Pero ang actual na dumating lang sa atin is 24,000, diba? Na beneficiaries. Yes, sir. Nasa inyo ngayon yung list nung hindi nakatanggap. Yun yung kinukuha namin din sa barangay, sir, kasi dapat based pa rin po dun sa guidelines. Ang hirap din. Pero sa commitment natin sa barangay, ano yung dito? Yung mga ibang napakuha na kasi, sir, yung mga merong one member of the family ay government employee, OFW. Pero yung OFW, sir, if nandun sila sa mga countries na lockdown, kinukuha na rin namin yung names, sir. Basta na meron silang maibigay na certification ng amo nila na lockdown po sila. For example, po sa Middle East, tsaka Asia, Japan, China, basta yung mga nag-lockdown na countries, sir. Basta meron lang pong certification ng ano, sir.
ang amo nila, employer. So yun sir ang sa ngayon. Pleasure of the body. Maybe we appraise the total of our Sir, yung 27 na po kanina yung na-test, na lahat po ng mga umuwi na mga OFW at saka po yung mga local outside Ilagan, Metro Manila. Na-testing lang po natin sila sa different facilities po natin. So, total po is 87 yung na-test po kanina. Then, yung mga health workers po yung mga susunod. pleasure of the body. And then the next agenda is the suspension of our Balik Ilagan program. Dahil puno na po lahat ng ating quarantine na facilities. So for the meantime, sinuspend po natin para yung may mga kamag-anak na gustong makabig ng program na to. Dahil medyo pumutok ito eh. Maraming nagdagsaan ng mga gustong makabig saka gustong umuwi. Kaya ang nangyari po, yung quarantine facilities natin, dinagdagan na natin ng dalawa. Meron na tayo sa hotel. Dati, Santa Victoria lang yung nilalagay sa San Antonio Hospital. So, dinagdagan na natin yung sa hotel natin, puno na rin. And then, tayo na naman tayo ng isang bagong facility. Sa Pesta naman tayo. Ilan ang available na ng doktora? Sir, sa City Hotel, San Antonio Hospital Sanctuary, wala na po. Sa test na po natin, meron na lang po tayo 12 na bakante. 10 po. So, yun. Yun na lang po sir, yung pag may suspended po yung mga balik probinsya natin, sila po talaga yung mga private vehicle po yung gamit po. Pleasure of the body. So, here na. So, we now proceed to the report of our Chief of Police for the implementation of our new guidelines on this. With regards po dun sa implementation po ng ating ECQ, kaya nga po naman sabi nyo kanina sir, nung i-text po ng installation na directed po yung ating at email number schemes kaya sir. Automatically po na i-implement po ng ating personnel account. And as of the latest po na visit dun sa observation ng aming office, after po na na-declare po yung ating ECQ, ang pagka-info po kasi ng iba is we are back to normal. Kaya marami na po tayong nagiging clients din doon sa office. Involving na rin po yung mga physical na away. And meron na rin po tayong vehicular accidents. Pero comparing po doon sa dati, very minimal pa rin po ngayon. And yun lang po as per observation is akala po kasi ng ating mga kababayan is lahat na is authorized. Ang daming nagtatanong at ang daming rin confusion with regards to the policies of the ECQ. Kaya po kung titignan namin po yung policies ng ECQ, i-categorize po nila yung workforces from category 1, category 2, and category 3. Pag under po kasi ng category 1, 100% of your workforce are authorized to work. Pag category 2, 50 to 100%. Pag category 3, 50% lang po. May mga office po kasi doon mga kind of works na pinategorize po nila. Ang hirap po nito is hindi po namin mabilang kung 50% na yung nakapasok sa isang business establishment or office. Pero kung bilangin, pag halimbawa po kasi ako, may private business po ako, example lang, isang po akong tao. Kung under category 3 po yung business ko, 5 lang po dapat ang papasok sa akin. Pero yung 5 po yun, hindi naman po isa ang dadaanan. Saan po dadaan yan. So yun po yung nagyari sa ngayon, yung pagbilang po, pag-limit ng tao na pagpapasok sa establishment. As per observation po sa banks, mga supermarkets, tuloy pa rin po i-follow yung protocol of the social distancing. Kahit po sa palengke, oras po, yung minuto-megano, yung market personnel po doon. And we have received the latest memo from our
higher headquarters na pwede na po kami magbawas ng number of checkpoints. Saka po, unti-unti na po bumabalik sa normal yung office transactions ng ating opisina. We're still just awaiting po yung clearance if we will go with the National Police Clearance System na po. So we have received a memorandum from higher headquarters na magbabawas na po kami ng checkpoints except dun sa mga provincial and national boundaries. And of course, this would be through the approval of our agency task force. Kung magbabawas na po tayo or we will retain our checkpoints. Yun lang po sila. Any reaction? Tungkol sa implementation ng ating police, ang ating pulisan. Yes, we need to recognize. Yun pong mga, kasi meron tayong schedule ng paglabas ng mga tao, may mga protocol tayo ng mga barangay sa schedule ng specifically time. Kaya yun pong mga monitoring checkpoints ng bawat barangay dapat manatili. Baka ang alam nila ay tatanggalin na. Kasi kung mawawala na yun, mag-break na lahat ng mga in-establish natin system sa ating city. Tama yung sabi ni Ricky, kailangan sa barangay i-maintain natin kasi sa ating IATF guidelines, nakalagay doon na yung mga 20 years old below. Dapat nakasakuan pa rin sila. Hindi lumalabas. Ganun din ang 60 years old above. Dapat nasa hindi pa rin sila. Ayun yung nasa IATF. Except yung mga working. No? Lalo na yung may comorbidities. Gato, ano masasabi mo sa barangay level? Yun din yung gusto namin po sa anay ng Liga ng Barangay kasi although GCQ tayo, pero sabi nga namin, mas mahirap ito kasi uncontrollable yung tao na labas-pasok sa barangay. So paano natin mapoprotektahan yung ating mga barangay kung tatanggalin po ang mga checkpoint. Same time, dun sa guidelines, andun pa rin po yung mga kailangan gawin ng bawat barangay. Kaya kami boto po kami na mayroon, manatili pa rin ang ating mga checkpoint. I-maintain pa rin natin yung mga frontliners natin sa barangay level. Opo, tuloy-tuloy din ang pagbabantay mga. Hindi, katulad niya, kung merong mga padating na galing sa area ng ECQ, kailangan na-identify niyo pa rin at nire-report niyo pa rin sa kinaukulan, kinadoktora para na sa gano'n ni RTA1 pa rin natin sila. Magkaroon ng mandatory pa rin yung quarantine nila. Kasi mapasukan lang tayo o masingitan tayo, very, very fast po outbreak po niya. O yung transmission po niya. So kailangan may continue. Naka-coordinate pa rin po, boss. Kahit yung mga galing ibang lugar na naka-quarantine sa Santoret, kino-coordinate ng ating mga RHOs sa mga respective barangays para pag nag-graduate na po sila, boss, kahit pag-uwi sa barangay, tuloy-tuloy pa rin yung monitoring po. Meron na silang mga protocols din na ginagawa ng ating mga health workers. Thank you so much. Ano pa ba yung observation niyo? Yes, adverse recognize. Maganda po yung sabi ni COP na ma-implement po sana yung category 1, 2, 3 kung ilang percent lang po yung papasok. Na-observe ko po kahapon sa mall, yung mga empleyado po nila, full blast na po kahit non-essential. For example, yung nagtitinda ng cellphone, 6 o 8 ata sila nagtitinda doon na wala namang bumibili ng cellphone pero 8 silang empleyado na nandun. So, siguro kung ma-implement po natin na maayos yung workers pass para mabilang po kung ilan lang ang dapat pumasok at kung sa ibang lugar po meron silang skeleton lang po na skeleton o skeleton na implement. Thank you so much, Donald. Pero actually, dun sa executive order natin na sinunod natin sa IATF guidelines, nakasaad naman doon, it's just a matter of dissemination. Kaya nasabi ko sa ating information officer sa si Paul, ano nangyari? May kwan ba tayo? May nag-marker ceremony dito sa... Oo, para i-disseminate. So paulit-ulit lang para malaman nila yung mga guidelines natin. Attorney Secretary. Actually po, Mayor, nung nakaraang araw po, nung nagpunta rin ako ng North Star po,
napansin ko po kasi yung dami ng tao pumapasok. And then may mga 20 years old below na talagang pumapasok. Was lang na mag-wash lang sila ng hand sa may North Star and then papapasukin na. So ang ginawa ko, kinausap ko yung parang supervisor nila doon. Nagpakilala ko na from LGU. And then, I asked him, ano ang protocol ninyo para ma-identify ninyo yung age ng mga bata. Sabi nila, through face, kung medyo confusing sa kanila yung edad, saka lang daw sila maghihingi ng ID. No, hindi dapat ganun. Sabi ko nga, lahat ng papasok, harapan nyo ng ID at the same time, i-maintain nyo pa yung schedule ng pagpunta nila ng market. Sabi ko nga, ganyan. Kasi nasa guidelines na pa yun eh. Though may existing executive order for the DCQ, hindi pa rin dapat na-negate yung mga previous ordinances or the executive order. Sabi ko nga sa kanya. And then yun na, kahit kahapon, may 7 years old below, kasama yung parents. Sabi ko hindi, i-hold mo yan, pauwiin mo, sabi ko nga. So, siguro, lang din, since tayo mga concerned LGU officials, kapag meron tayong nakita, sitahin na lang din natin. Yun na lang din po. So ito nga, kaya natin dose ko itong executive order din natin kasi parang magkakaroon dito ng pena coordination. Kinose ko lang sa council at nagkaroon ng meeting na kanina. Hopefully na may mga public hearings na mangyayari rin magaganap dito. Hopefully na madali si meeting natin. Any others? Reaction? So I mean none. So we now proceed to the next update of our SPS on the DepEd programs. Or combined modalities, kada yung meeting sa classroom, following the guidelines ng quarantine period. And we combine it with ICT sa virtual meetings and many other ways po. Kasi ang mga bata, especially ngayon, ay vulnerable pa sila. That is infection sa COVID-19. So, at this moment also, in readiness ng aming mga teachers, sinasurvey po namin kung sila ang ready sa ICT, sa different layers of the gadgets, cellphone, tablets, iPhone, Android, laptop, and so on and so forth in the different learning areas po. Kaya meron po kaming nagawang real-time survey form na nag-post po namin sa social media para our teachers to about this. And we make the adjustments po in terms of the provision of learning materials sa ating mga guro at sa ating mga bata. That is contemplating that instead of giving our children books na interface, we now use e-books to facilitate the learning process. Sa yung normal way of meeting the period, parang mag-iba na rin po yun. So that even if you will not meet them an hour, usually in the classroom, kahit short period lang, basta what we provide is quality education for our children. So this morning po, Mayor, yun lang po na update. Any reaction? Any comments? May katanungan po kayo? Tungkol sa DepEd matters? Yes, Dr. Esteban. Sir, ano po, ang homeschooling po ba available po siya or pwede na po siya ma-access dito po sa ating sana? Kasi meron pong mga homeschooling na nakapag. Yan yung mga isa sa mga modalities na survey namin at maraming may gusto po among our stakeholders, among our children, teachers yung home schooling po. So tingnan namin paano namin i-frame yung ating mga
homeschooling as a modality for the teaching and learning process. Thank you so much. Treasurer, Sir Romais. Paano kayo nag-react sa estudyante nung previous high school year? Oo nga pala, yung iba hindi yata natapos ang ano ma-islam ng natin siya. Nag-issue naman ng guidance ang Central Office regarding the computation of the grades. Kaya may mga nag-submit na ng results ng kanilang estudyante. May grades na sila. Following the guidelines. And during this period, nag-suspend yung Central Office ng filling up yung aming LIS online, filling up ng mga grades sa mga bata up to the 30th of May to look into the grades of the learners at para makita na rin namin yung mga nag-fail sa kanilang subjects at magigyan ng learning interventions po. August. Thank you so much. Meron pa? May mga katanungan pa? Yes, sir. Yung kung paano makuha yung credit. Kasi yung anak ko rin graduate na sana. Kaya pinagmarcha na lang namin sa bahay. Pero paano kaya yung mga credentials kasi open na yung enrollment sa college levels ay yung paano lang nila ma-secure yung mga documents nila. Yes, sir. Hintayin lang po natin yung guidelines ng Central Office po. Pag yung graduation ganyan kasi may nag-anticipate na nagpapagraduate pero online na lang sa Facebook. So yung mga credentials, we will look into that kung paano po sa school. Permanent members ng bus certificates and then ang pronouncement ni Secretary, hindi po mass promotion. Gagawin natin. Basta tingnan natin kung ano yung learning competencies na hindi nila na-complete with skill provide po through learning interventions. Okay. Any other? May katanungan kayo? Other? Dito. So I hear none. So we now proceed to the next agenda. Thank you so much, Dr. Tom. Other matters. So gusto ko ipaalam sa inyo na mga minamahal ko mga department heads na kung ano yung mga mandato ninyo. Kasi tayo, parang biglang nanibago na naman tayo, pasukan na naman. Ano? Ako rin medyo nanibago yun. So, other matters. Ayan. Maybe recognize si DRMC. Sir, this has something to do with data generation and report development. We had a memo from the OCD regional office that we are required to submit reports daily, one situational report daily at on or before 3 p.m. Sir, the data will be coming from the health offices, our social welfare and development office, agriculture, LNB, and other concerned departments, sir. With your permission, sir. Yes, please. Just to seek or ask permission to acquire or to get data from the concerned departments or offices for us to facilitate the development of reports, sir. Permission granted. Thank you, sir. And sir, every afternoon, sir, on the last page, sir, it has the signature of the LC is required, sir. Idadaan na lang po namin sa mayor's office for whoever will be authorized to. So everyday reporting kayo gagawin sa Sit rep, sir, situational report. situational report. Yes, sir. So please take note ay mga concerned department.
sa mga data na kailangan ng ating CDRMO. Yung sa plan natin na post-COVID plan natin, at least nag-start na kayo? Sir, we just got the template, sir, and we're drafting the some points that will be presented to the technical working group. Most probably, I just spoke to Ricky. Mga Friday, sir, mag-convene yung technical working group to fill in yung mga data o yung mga programs, projects, and activities that will complete the recovery and the rehabilitation plan. Likewise, so with the contingency plan, sir, staff of the office and Dr. Herbie has been already in communication regarding the editing and the revisiting of the contingency plan that was previously prepared by the doctor. Thank you so much, Coach. Sa ibang departments po, gusto kong i-call ang attention ng legal officer natin. Nag-o-office kayo ngayon dito, attorney. Nung COVID kasagsagan ng enhanced natin, andito kayo o work from home kayo? On call po kami, boss, pero paggabi po kami yung nila si OP po umiikot. Pero dito po, last 2 weeks po, straight po kami nag-report po. Oo, pati kung hindi magkaroon tayo ng close coordination ng legal sa yung mga executive orders natin for your deliberation and excluding before finality, i-review nyo namin kung may mga technicalities tayo. No? Kasi yun ang iba natin sa legal. Ano pa? Colonel is recognized our office. Sir, pwede po bang pa-enroll na rin yung personal natin namin kasi kung precisely kasi mga frontliners sila. Sabi ko nga, instruction ko lahat ng mga frontliners natin. Yan ang isang way din para may pakita rin natin yung suporta natin sa kanila. Saka yung para sa protection nila. Kasi habang mas maaga na may detection tayo dyan, and then for confirmatory siya, kasi itong rapid testing, subject for confirmation pa rin. Papakonfirm natin, at least may idea lang tayo kung medyo may suspected tayo dito. At saka yung contact tracing natin, makikita agad natin. Tsaka yung sa planning natin, makikita natin kung anong area. Yung sa contact tracing, makikita natin kaagad. So, magbibigay yan ng direction din para ma-maintain natin yung stature ng ating city na COVID-free pa rin. As much as possible. Yes, Colonel is recognized. Sir, pwede po namin i-request na gaya nung dating ginagawa namin nung nila authority at nila Sherwin, sir. This will be in coordination with the barangay chairman and barangay officials. Yung one time sir na pupunta namin para magsita naman ng face mask, para ma-cover namin one time yung isang barangay na schedule with the other barangay. This would be kahit at least for 1 hour lang sir. Okay, permission that so yung mga pan natin, yung mga task force natin na IATF task force, si Sherwin, si Atty. Ingat ka lang sa help mo, Atty. Yes. Sir, ang penalty po kasi nun is mag-reservice kaya ang plano po namin is haputin namin sila one time. And then, yung parang buong main road ng barangay para makita rin ng ibang tao is talagang babantayan namin sila mag-release ang Tama. through coordination ng barangay captain. So, I advise the members of the Honorable Council, pwede i-fast track lang natin yung ordinance natin para it will that the ordinance shall always be flowed with the penal provision din. Kasi walang penal provision yung executive order ko, so mag-base lang siya sa existing national, yung sa bayanihan. Ewan ko kung naka-incorporate doon. O yung pero kung sana, mapabilis lang natin yung ordinansa natin dito para very confident rin tayo na meron tayong we will always be confident authority, lalo-lalo na yung IATF local natin. Sa ibang mga departments po, siguro medyo nahihilo pa kayo ngayon, medyo nanibago kayo. Babalik na po tayo, medyo magkakaroon na tayo ng transition, balik na po tayo sa dating mga buwan natin. Mantik na natin yung mga trabaho natin, yung mga dating nakabildin. Doktora, pwede yung hospital natin, baka pwede natin i-visit para in any eventuality, no?
in the event na baka nawala sana na magkaroon, kung tayo, kung halimbawa magkaroon tayo ng outbreak man, meron tayong alternative na paglalagyan. So far, we are on the verge of completion. So nag-visit ako, tignan nga natin yan, evaluate natin kung pwede gamitin na parang additional warranty facilities natin kung saan. So yung mga doctors natin, kung pwede, may time tayo mamaya, kaya bukas na umaga siguro makaikot na. I-try natin i-evaluate kung pwede natin magamit. At least yun talaga, facility talaga yun. Ano pa ho, sa ibang departamento, may mga concern kayo, yung sa natin, programs natin, yung sa sales distribution natin na Sir, last week, nung nagkandak tayo ng ceremonial doon sa Acacia, ang ginagawa ko ng field rice ay dinideliver sa atin yung seeds, and then ginagawa din namin, pinasalo namin yung seeds, dinadala na namin sa barangay, hindi na pumupunta dito yung mga partners natin. So, by puro ang gagawin namin, and then nakailan na kayo? Out of 7,000 ba yan? 8,000 sir, 2,000 na kami sir. Kasama niyo ba kama? Ama sir, ang kasama namin. And then, actually yung iba, pag-aakot pa ngayon sa IES. And then, maliban dun sa, sir, sa rice seeds, first week ng June, parating yung 9,000 bags na fertilizer para mabigyan ayuda talaga yung mga nakareceive ng seeds. Para naman ma-increase nila yung production nila. Alam naman natin na nagka-problema sila, lalo na kung may mga affected pa rin tayong farmers sa drought, lalo na sa corn. And then, after yung concert, yung Mga ilang percent na affected natin? konti lang yung corn sir, 411 hectares. Kasi ilang percent sa total? Wala pa sa corn sir, wala pa sa 5%. And then, sa concert, sa office naman, gusto ko sana kung maaari, since na-approve na yung creation nung sa veterinary office, siguro it's high time na i-activate na natin yung office para yung opisina mo makapag-concentrate na kami sa food production talaga. Yung sa seed, sana pwede i-expedite yun kasi ito yung times na para makon natin, ma-anticipate natin yung pag-fusion na sa possible na percussion ito ng economy natin. Siyempre, sa ngayon medyo hindi natin nararamdaman. Pero there come a time, after how many weeks yan or months, nararamdaman natin yung economic repercussion ito nangyari sa atin. Sa ngayon, nataon lang na yung pagka-quarantine natin, nataon na we are an agricultural city. Nataon na yung during the time na nasa quarantine period tayo, yun yung time na hinihintay natin ang harvesting season. Kaya hindi masyadong apektado tayo. Pero nitong susunod na mga araw, susunod na buwan, nararamdaman na natin ang mga tao natin. Kaya nga medyo nabindipan ako, nabindiran ako sa pagpapatupad itong order ko natin. Itong number voting natin. Kasi gusto kong magkaroon na rin tayo ng konting pagbalik sa ekonomiya para na sa ganun medyo makuha natin, ma-address natin ang economic activity na natin para sa needs of livelihood ng mga tao. Kasi parang chain reaction yan eh. Kung medyo i-delay natin, baka tayo naman ang iiwan. What is of paramount importance? Yung pillars na kailangan i-observe natin, yung social distancing, i-observe natin yung no mask, no travel policy, no mask gathering, yung mga curfew natin, mga disiplina, equal pa natin, ano pa yung equality? Yun yung mga pillars na very, very important na i-consider po natin. Any other? Yes, that first two guys. Last note lang po, nabanggit niyo po kanina yung economy. Actually, since nilabas po ni Senator Bongo yung Balik Probinsya program, may mga nag-signify po sa atin na investor, one of which is BPO, and another, recently lang po, actually kanina lang po na ibanggit, PPP for an airport. Sabi ko po, sumulat po sa office ninyo, Mayor. Then, you will look into it, then if possible, makapag-set po ng meeting later on.
Then yung school pa rin po na gustong pumunta rito, gusto pa rin po sila, interested pa rin po sila. I know the timing is a little bit off, but in the long run, it would help us to recover, particularly when it comes to pagkakaroon po ng employment sa mga tao po, na mga taga-Ilagan po. Well taken, number. Sa ngayon na hindi natin yung recovery muna natin. Pero well taken yung number, no? Any other? Yes, Sharon, Mr. Lopez. Including the 7-Eleven, third store, sir, yung kulit ako almost daily. Kasi sa katilangan mo na nila kung paano po tayo dahil sa kanila po operations is Tuloy pa rin, gusto pa rin nila despite na ganito. yes, sir. Araw-araw ko tinatanong ako. Sabi ko, hinay lang muna. Tama din minsan kung titignan mo yung economic point of view, pagbagsak ang isang ekonomiya, yun ang opportunity para sa investment. Kasi pag nasa baba ka, ang pupuntahan niya pataas na. Ilot-ilot na. Pero sa kasi sa perception din ng ekonomiya, yung nangyari sa atin na ganito, na ilang buwan lang, it will take us 5 years bago natin ma-recover yung mga losses natin ngayon. Halimbawa sa airlines, kaya weekend tayo sabi ko, well, airlines mismo consider na nagsisipag-declare sila ng bankruptcy. Dahil malaki yung nawala nila, yung mga investment nila, na yung mga investment sila, puro yan na lahat yan, puro mga loans. So, it will take them 5 years bago nila ma-recover yung losses nila ngayon. Kaya wait and see, tignan natin kung paano ang takbo ng ekonomiya ng mga ibang mga investors. Pero yung kay Sharon, very visible yung sa tax mo, very visible yun. No? Saka yung BPO mo, okay. Any other? Sa mga department ko, wala na kayong concerns? Versus sa atin, wala tayong problema, wala issues, no? Wala kayo daw, wala naman tayong problema. PA tapos na. Inya tayo ngayon, planning, wala tayong problema. Yung mga foresights natin, tapos na. Pag-meeting na siya yung mga ito. Board meeting na lang siya para makapag-implement na rin tayo. Supposedly na kuwan lang yan, nabibig lang ano. Supposedly nung 2 months ago yung meeting na yan, nakaset na yan lahat. Sa liga, wala naman tayong problema. Pakitulungan mo rin sila, hindi ka sa hindi pa lang sila sa ako. Sana, wala tayong concern. Sa mga departments, panurami, wala tayong concern sa mga. Wala. Sa finance committee, wala. Except Delia. May department order po, sir, na every time po, walang mag-review. Walang mag-review. Para sa RPT, gano'n. So ito, dahil sa sinabi mo, sa finance committee, we have to anticipate now, ha? Since maapektuhan ang ating ating projected income, possibly hindi natin ma-realize yan. So, ina-advise ko na as early as now, lahat ng departments, pagkatapos ng meeting natin, magkakaroon meeting ang finance committee, na magkakaroon tayo ng certain percentage. Dahil magkakaroon tayo ng possibly ng unrealized income dito sa projection natin. Hindi natin ma-realize ang income natin sa nangyari ng ekonomiya natin. Sa nangyari na hindi natin ma-collecta ng mga business taxes natin. So, ang nangyayari, magkakaroon tayo ng disalignment kung hindi natin i-anticipate. Kasi kung nandyan sa lahat na yung mga possible expenditures natin, projected expenditures natin, na inihanda natin noong last year, baka akala natin na yan pa rin ang pwede natin magamit sa ating mga departamento. So as early as now, ina-advise ko sa inyo na medyo gawin natin, tignan natin yung foresight na natin. Dahil baka magkakaroon tayo ng unrealized na mga magiging siguro tayo mga 10-15% siguro of our total na projected income. So pakitake note na possible na talagang mangyayari yan. Ngayon pa lang sinasabi ko na. And dito rin maapektuhan ang ating internal revenue allotment, hindi siguro 2 years from now, kundi possibly mga 3 years from now. Tama ba? Kasi yung
income ngayon sa internal revenue na maapektuhan ang ating internal revenue allotment, hindi maapektuhan nyo ngayon kasi 2 years yan eh. So sa ika-third year natin, doon magkakaroon ng passive growth na bababa. Pero still, kung bababa pa ng ating projected internal revenue allotment, meron tayo yung maintenance growth na bago. Yun ang possible na magre-replenish sa ating bababa. Pero ngayon, yung nakikita ko ngayon, because what we are spending for today or for this year was prepared last year, eh dahil hindi natin na foresight na meron COVID ngayon, so naapektuhan ang ating local income ngayon. Ano, yung mga katulad ko, parang medyo nangihigit yung kanyang. So possibly hindi natin ma-realize ang ating local income. So ngayon pa lang, possibility na magbababa tayo ng mga 15% siguro. And this shall be subjected for deliberation and scrutiny by the Finance Committee. So malaki ang epekto talaga nitong COVID na to. Hindi lang natin makikita o na-foresight, kundi titignan natin sa sitwasyon din natin. Tayo mismo apektado tayo. So malaking pagbabago talaga. Mr. Chairman, actually hindi lang maging 15% siguro yung panag dahil 2 months naman tayo na walang operations. Yung sabihin, yun yung savings natin 2 months. Yun ang hindi na, ibig sabihin na mawawig na yun sa our department. Yung 2 months na yun na budget na supposedly. So yun na yung i-save na hindi na pagdating sa considered around more than 20%. Kasi wala naman tayong ginamit nung 2 months eh. So yan na yung na-save na hindi na-utilize ng departments. Sir, actually in our target, the amount should be January to March, that is 70%. So yung remaining 30% na uncollected until December, yun yung medyo malaki po. Madami na. Mga 30%. 30%. Tama. Hindi lang 50%, hindi lang 15%. Kasi kung minsan tayo, nasa full swing tayo ng economic activity natin, minsan nag-declare tayo na realize ng 10%. Pag time na ng October, pag na-project na natin na hindi natin kaya, di ba? So ngayon pa kaya na talagang kitang-kita naman natin na hindi tayo nakapag-operate ng almost 2 months. 2 months. 2 months. Yan yung bulk na kailangan yung mga RTP, yung mga business taxes natin. Buti magaling na ako ni Sharon. Medyo na-con niya, na-realize mo yung projected natin. Realize na tayo, sir, sa Sa RPT lang tayo na tatamaan. Eh ang RPT, wala nang share ng profit siya, kundi lang dito na nasa city. Halos lahat ng negosyante ngayon, lahat ng mga establishments, apektado. Yan ang kinatatakutan din natin kung makaka-recover sila na magbubukas, lalo na yung small and medium entrepreneurship. Kung kaya pa nilang magbukas pa. Yan ang medyo abangan natin. Hindi lang dito sa atin, kundi sa buong Pilipinas. Tsaka worldwide lang, hindi lang tayo. Kung sa US na marami na na-displace ngayon ng employment. Ganun din dito sa atin, may mga displacement ng agad ng employment. Kaya yun ang kwan ko rin na apprehension ko na kailangan kung pwede bumalik agad tayo para nang sa ganun makakauna na agad tayo. Ang Engineer Garcia, as planner niya, makauna tayo, nakantay din pwede compromise ko at i-LP ilagay investment na. We have still to be very persistent with our health concerns. Pero still, simultaneously medyo ibalik na natin yung economic activity natin. Any other taka-operatiba o problema na? Sa akin, wala na tayong problema. Sa BRRM na, pero magbuwan na coordination na kayo ng meeting para pagtulungan natin. Yung para sa next wave natin, nasa 4th wave ba ngayon ang barangay? So nagre-release na kayo? Oo. Para tayo, pwede pa tayo mag-release ng isa o magdalawa pa tayo para matulungan natin pa rin ang mga nag-release sa mga natin. Events natin.
Mga kailan ang schedule natin mag-verify? Sa palengke, natuloy pa rin yung clustering natin. Anyway, yung sa clustering siguro natin, temporary na yun. Eventually siguro, iwan na natin. Transition lang tayo para hindi na mabigla. Kasi yan rin ang talagang intendment ng national government na ibalik ang ekonomiya dahan-dahan, hindi yung bibiglain mo, kundi baka magkaroon ng kwan yan. Ng resurgence. Yes, sir. Kaya nga po, sir, pala sa mga barangay, kasi I recommended na 200 na market viewers pa sa loob. So, kaya po nilang bumilang ko talaga sa labas, sir, bago siya napasok sa loob po, sir. Kung may bilang na lumalabas, so bilang papasok na po, sir. Pero papasok, kaya yan, pwede tayo facility mo kami sa pali ng pili naman. Yun lang, kailangan meron travel pass. Travel pass. Mayroon para po. Ha? Pamagpapong kayo sa requirement. Mayor, kahit na sana luwagan natin yung Hilagan mismo kasi COVID-free naman tayo, huwag lang tayo mapasokan ng iba. Yun kasi yung fear natin. Kasi tayo freely, pwede natin i-relax yung ating rules, guidelines para sa atin. Pero ang fear natin, pagka may pumasok outside, yun ang mag-cause sa atin ng transmission ng virus. Yun ang sa atin. Kaya nga yung travel pass, hindi ko na natin ipitan kayo sa travel pass. Kasi sa aming sa League of Mayors, bago pipirmahan ng mayor, dadaan mo na yan ng health department, yung sa health na department nila. Para sa ganun, i-assure naman nila na yun hindi nakakwarantin yung pumapasok sa akin. Yes, please is recognized. During this GCQ kasi sir, yung Department of Tourism kasi is medyo affected pa rin because one of the guidelines, sarado po lahat ng ating business. So, just to give you an update sir, lahat po ng empleyado namin were given special assignments. Pinasa ko na po yung sa HR yung aming special order para sa lahat ng empleyado that during this GCQ, kahit sarado po yung mga tourist destination parks, everything, meron po silang mga ginagawa para po maging productive. Magkakailangan natin later lahat ng mga documents na gagawin nila for our ATO for next year kung may mga evaluation, ready po ang tourism. And we would like also to inform you, sir, na kahit po GCQ, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-promote natin ng mga culture, arts, heritage, and tourist destination ng City of Ilagan. By daily posting po sa aming official page yung mga information para maging aware po yung mga tao. Yes po. And pero mga mga cultural activities pa wala. Wala po. Kasama sa AITF natin. Ito yung time na po, i-maintain lang nila yung mga yes, sir. parks natin. Apo. Tuloy-tuloy pa rin po yung paglilinis na monitor po namin and minamaintain yung cleanliness and beautification po sa lahat ng Ganun din parks. sa gandang ilagan, coordination with the tourism. Kung pwede, yung palinisan natin, maintain lang natin. Actually, talagang natin naman namin yung ilaganda. Inform nyo natin sir. Actually sir, yung ilaganda natin ngayon, dahil namin nag-report kasi dito sa may Bagoy, San Vicente, hanggang sa Maculos. Salamat kay Madam Woods, kayo yung nag-inform sa akin. Kasi ginawa nilang basurahan yung riprap mula dun sa San Vicente hanggang dun sa may Baculos. So sa madaling sabi sir, linilista po namin yun. Naglagay na po kami ng signboard doon. At ang gagawin namin sir, usap na kami ni Sir Moy, gagawin po namin taniman po sir ng mga gulay kasi nakapagandang tignan. And at the same time, pari-parihan po, magtatanim po kami ng bamboo para rin maging kasi ang ganda ng lugar sir, talagang parang tourist update sir. Kaya pag tinanangan ng gulay doon, hindi talaga yun naman ang isa sa mga buwan natin sana, expansion population natin, pero hindi ito yung tayo muna. Talaga yun ang isa ng mga expansion natin sana for tourism yung mga buwan natin. Destination para sa palinis tourism. na natin sir, palinis na po siya. Talagang may magbabantay na po na Tsaka dito sa operasyon, yung mga kalinisan natin dito. Yes sir. Ano ba yes, this? Yung isa po sa team namin sa tunnel na gagawa ka ng flower garden during this season. Sige, maintain nyo lang muna yung mga parks natin.
Ano pa? Yes, Paul, is recognized. Sir, I would just like to inform you na meron pa tayo 200 stocks para sa ating emergency employment. Baka may mga sektor pa po pa rin na gustong bigyan na Okay, noted. Well taken. Ano pa? Wala na? So if there are no more matters to be treated, the meeting is now adjourned. Thank you so much for your attention.